Isang gabi na naman ng pagbubukas ng mga liham na hindi dapat nabubuhay sa alaala ng mga taong pilit nang umusad. Dito sa malamig na oras kung saan ang karamihan ay tulog na at ang iba ay pilit kinakalimutan ang bigat ng kanilang araw. May mga sulat na dumadating na hindi simpleng kwento lamang. Ito ang mga pag-amin na hindi na kayang itago sa dilim ng kanilang isipan. Kaya isinusulat, ipinapadala at isinisigaw sa pamamagitan ng katahimikan. Sa gabing ito, isang sulat ang muling dumating mula Samar. Walang pangalan ang nagpadala. Walang malinaw na pinanggalingan. Tanging lumang sobre na basa ang gilid. Tila ilang araw nang nakababad sa ulan bago makarating sa aming studio. Ang sulat lamang ay isang linya sa harapan ng sobre na halos kumupas na sa sobrang pagkakapit ng tinta. Tungkol ito sa tulay na matagal nang ayaw pag-usapan ng mga lokal. Ang tulay na hindi na raw tinatawiran ng mga dumadaan ng nag-iisa. Ang tulay na sinasabing kumakain ng pag-uwi. Ang tulay sa Samar na matagal nang binabanggit sa mga bulungan ngunit walang gustong magpatunay. At dito nagsisimula ang paglalantad ng isang kwento na hindi kailanman dapat naging kwento lang. Ang sulat ay nagsisimula hindi sa takot, kundi sa pangungumpisal ng isang taong matagal ng pilit binubura ang sariling alaala. Isang taong nagsimula lamang bilang ordinaryong biyahero. Walang kaalam-alam na isa sa kanyang ruta na tinatahak sa gabi ay magiging simula ng unti-unting pagguho ng kanyang pagkakakilala sa sarili at sa realidad. Ayon sa nilalaman ng sulat, ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng biyahe mula sa lungsod patungong isang liblib na bayan sa Samar. Gabi noon at ang kalsada ay halos walang ilaw. Tanging ingay ng hangin at tunog ng makina ang kasama sa daan. Sa ganitong mga sandali, karaniwan na ang pakiramdam ng pagod at pagnanais na makarating agad sa destinasyon. Ngunit sa kasong ito, may isang bahagi ng biyahe na hindi nakasaad sa anumang mapa na pagmamay-ari ng tao. Isang tulay na luma, kalawangin at tila matagal nang iniwan ng panahon. Hindi ito agad napansin bilang kakaiba. Sa unang tingin, isa lamang itong lumang ekstruktura na ginamit para dahil wala ng alternatibong daan. Ngunit habang papalapit ang sasakyan, may bigat sa hangin na hindi maipaliwanag. Hindi ito hangin ng bagyo, kundi hangin na tila may dala-dalang alaala ng mga bagay na hindi na dapat bumabalik. Sa bawat metro ng paglapit sa tulay, unti-unting bumabagal ang takbo ng sasakyan. Hindi dahil sa sira, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na may humihila sa oras mismo. Ang paligid ay tila umiikli at ang ilaw ng sasakyan ay hindi na kayang abutin ang kabilang dulo ng dilim. Sa sulat, binanggit ang unang sandali ng pagkakabalisa. Hindi dahil sa nakita, kundi dahil sa hindi na nakita pa. Walang ibang sasakyan sa unahan o likuran. Walang tunog mula sa ilog sa ilalim. Para bang ang buong lugar ay sadyang pinatahimik.
Habang tumatawid, napansin ng nagkukwento na tila humahaba ang tulay ng hindi naaayon sa lohika. Ang dating inaasahang ilang segundo lamang na pagtawid ay naging mas matagal. Ang ilaw ng sasakyan ay tila inuulit ang parehong bahagi ng bakal at semento na para bang hindi sila umaabante. Dito nagsimula ang unang pagdududa sa sarili. Hindi raw niya alam kung gaano na siya katagal sa gitna ng tulay. Ngunit may pakiramdam na hindi na siya papalapit sa dulo. Sa halip, tila mas lalo pa siyang inilalayo nito mula sa kabilang pampang. At sa sandaling iyon, may unang hindi dapat naroon. Isang anino sa gilid ng tulay. Hindi malinaw kung tao o bagay, ngunit nakatayo ito sa gilid ng bakal na rehas, nakaharap sa ilog sa ibaba. Hindi ito gumagalaw kahit pa dumaan ang ilaw ng sasakyan. Ngunit sa sulat, ang pinaka nakakatakot ay hindi ang presensya nito, kundi ang pakiramdam na parang matagal na itong naghihintay. Habang papalapit, unti-unting nawawala ang katiyakan kung nasan ang gitna ng tulay. Ang mga poste ay tila inuulit ang sarili. Parang sirang pag-record ng isang bagay na dapat ay dire-diretso. May mga sandali na pakiramdam ay bumabalik siya sa parehong lugar. Kahit malinaw na umaabante ang sasakyan. At pagkatapos, may nangyayaring hindi maipaliwanag. Ang ilaw ng sasakyan ay biglang naputol sa isang bahagi ng tulay. Hindi dahil sa sira, kundi parang may sumalaw nito sa dilim. Sa loob ng ilang segundo, walang makita kundi itim na tila mas makapal pa sa gabi mismo. Sa sulat, dito nagsimulang pumasok ang unang tunog. Hindi tunog ng makina, hindi hangin, kundi parang sabay-sabay na yabag ng bakal na tulay. Kahit walang ibang sasakyan. Hindi malinaw kung kailan, ngunit ramdam na hindi ito nag-iisa. At sa bawat hakbang na tila lumalapit, bumibigat ang hangin sa loob ng sasakyan hanggang sa halos hindi na makahinga. Pagbalik ng ilaw, wala nang anino sa gilid. Ngunit may naiwan itong bakas. Isang basang marka sa bakal na parang paa, ngunit mas mahaba kaysa sa normal na tao. Parang hinila ang sarili sa tulay imbis na maglakad. Dito nagsimulang magbago ang takbo ng biyahe mula sa simpleng pagtawid patungo sa isang hindi na maipaliwanag na paulit-ulit na pagkaligaw sa loob ng parehong lugar. Sa sulat, binanggit na ilang beses niyang sinubukang tumawid. Ngunit sa bawat pagtatangka, bumalik siya sa gitna ng tulay na parang walang dulo. Ang oras ay hindi na rin maaasahan. Ang ilaw ng sasakyan ay tila humihina at lumalakas ng walang dahilan. Ang ilog sa ibaba ay nananatiling tahimik na mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. At habang tumatagal, napapansin na ang tulay ay hindi lamang luma. Ito ay tila may sariling memorya. Parang inuulit nito ang lahat ng nangyari rito roon. At sino mang tumatawid ay hindi basta dumadaan, kundi nagiging bahagi ng paulit-ulit na nangyari na hindi natatapos. Sa gitna ng paulit-ulit na pagtawid, nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan na hindi siya nag-iisa sa loob ng sasakyan. May mga pagkakataong tila may ibang upuan na may bigat. Kahit walang nakakakita. May mga sandaling ang salamin ay nagmi-mist ng walang dahilan na para bang may hiningang hindi niya maipaliwanag ang pinagmumulan.
At sa bawat pag-ulit ng pagtawid, mas lumalapit ang mga yabag. Mas malinaw, mas mabigat, mas marami. Hanggang sa dumating ang sandaling napansin niya na ang ilaw sa unahan ng tulay ay hindi na isang exit, kundi tila isa ring pasukan. Isang pasukan pabalik sa parehong tulay. Sa puntong ito ng sulat, biglang nagbago ang tono ng pagsasalaysay. Hindi na ito tungkol sa pagpunta sa destinasyon. Hindi na rin tungkol sa takot sa anino. Ito ay tungkol sa pag-unawa na hindi na siya umuusad, na matagal na siyang umiikot sa iisang lugar. At sa pinakahuling linya ng bahagi ng sulat na ito, may binanggit na isang bagay na hindi dapat sana nabasa pa. Sa bawat pagdaan niya sa gitna ng tulay, may isa pang sasakyan na nakikita niya sa unahan. Sasakyang pareho ng modelo, pareho ng ilaw, pareho ng galaw. At habang papalapit siya rito, napagtanto niyang ang sasakyan iyon ay hindi paparating mula sa kabilang dulo, kundi bumabalik din mula sa kanyang direksyon. At bago pa matapos ang sandaling iyon, ang ilaw ng parehong sasakyan ay biglang tumigil sa gitna ng dilim. At ang sulat ay nagtatapos sa isang pangungumpisal na hindi na ipapaliwanag pa kung ano ang susunod na nangyari sa mismong pagtawid na iyon. Dahil sa puntong iyon, wala nang malinaw kung alin pa ang paalis at alin ang hindi na nakakalabas sa tulay. At ang pinakahuling linya ay hindi niya maipaliwanag, kundi babala na parang isulat habang may gumagalaw sa likod na nagkukwento. Nasa Samar, may tulay na hindi lang dinadaanan. May tulay na humahawak sa kung sino ka hanggang sa makalimutan mong may labasan ka pala. Hindi na kailangang maghintay pa ng anumang pahinga sa pagitan ng mga salita, dahil ang sulat na ito ay hindi natapos sa pagputol ng tinta kundi sa biglang pagkapunit ng pag-asa. Sa mga oras na iyon, ang parehong sulat mula Samar ay nagpatuloy na parang hindi naputol ang daloy ng karanasan na nagsusulat. Parang ang bawat linya ay sinusulat habang siya mismo ang inasa loob pa rin ng sitwasyon na tinatakasan niya. Ang sinasabi niya ay hindi na tungkol sa pag-ulit lamang sa pagtawid sa tulay. Sa puntong ito, ang tulay ay hindi na lamang lugar. Ito ay naging kondisyon. Isang estado na nagpapakulong na hindi nangangailangan ng rehas o tanikala. Ang unang pagbabagong napansin sa kailawang bahagi ng sulat ay ang pagkawala ng katiyakan sa sariling alaala. Ayon sa kanya, hindi na niya matandaan kung ilang beses na siyang tumawid. Sa bawat balik niya sa gitna ng tulay, may mga maliliit na detalye na nagbabago. Minsan, may gasgas na hindi na niya maalala kung saan galing. Minsan may amoy na basang lupa kahit tuyo ang hangin. At minsan may mga bakas ng putik sa loob ng sasakyan kahit hindi naman siya lumalabas. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang unti-unting pagbabago ng mga ilaw sa dulo ng tulay. Sa una, ito ay simpleng street light lamang. Ngunit habang tumatagal, ang ilaw ay nagiging mas malabo, mas malamig, at mas parang hindi bahagi ng isang kalsada kundi bahagi ng isang bagay na nanonood. Sa bawat pagdaan niya may pakiramdam na may ibang bersyon ng tulay na sumasabay sa kanya. Hindi paralel, kundi pareho. Na parang ang tulay ay hindi iisa, kundi maraming ulit na nakapatong sa isa't isa, at bawat pagtawid ay maaaring napupunta siya sa ibang layer ng parehong lugar.
Sa sulat dito nagsimulang lumitaw ang mga tao. O kung tao ba talaga sila? Sa ikatlong ulit ng pagtawid ay naaalala niya may nakita siyang nakatayo sa gitna ng tulay. Hindi sa gilid, hindi nakasilip, kundi eksaktong nasa gitna ng daan. Nakaharap siya sa kanya. Hindi gumagulaw at hindi rin kumukurap. At sa bawat paglapit ng sasakyan, ang mukha ay hindi lumilitaw, kundi parang nawawala ang detalye nito na parang ayaw nitong maging ganap na makita. Ngunit ang pinaka nakakabahala ay ang posisyon nito. Hindi ito nakaharang, hindi rin umaatras. Parang hinihintay lamang na dumaan siya mismo sa ubabaw nito. At nang tuluyan ng lumagpas ang sasakyan, ang refleksyon sa salamin ay nagpakita ng isang bagay na hindi tugma sa nakita sa harap. Ang figura ay hindi nanatili sa gitna. Nakasakay ito sa likod ng sasakyan. Hindi nakatayo, kundi nakaupo. Parang matagal nang sumasabay. Sa puntong iyon nagsimula na raw siyang hindi na tumingin sa rearview mirror. Ngunit kahit hindi tumitingin, nararamdaman niya pa rin ang bigat, ang presensya, ang hindi may paliwanag na dami ng kasama sa loob ng sasakyan. Habang nagpapatuloy ang sulat, ang mas nakakabigla ay ang pagbanggit niya sa mga dumadaan na sasakyan na hindi naman dapat naroroon. Sa isang pagkakataon, may nakasalubong siyang jeep, ngunit walang laman ang loob. Sa isa pa may merong motorsiklo na nakabukas ang ilaw, ngunit walang driver. At sa bawat makasalubong niya may isang pare-parehong detalye. Lahat sila ay bumabagal kapag nasa gitna na ng tulay. Parang may bagay doon na kumakapit sa kanilang galaw. Parang may humihila sa kanila pabalik. Hanggang sa isang sandali, nangyari ang hindi niya inaasahan. Sa ika-4 na ulit ng pagtawid, hindi na siya bumalik sa simula ng tulay. Sa halip, ang tulay ay biglang humaba pa. Walang dulo, walang simula. Parang naging tuloy-tuloy na kalsada na hindi na bahagi ng mapa ng kahit anong lugar. At dito na niya napansin ang pinakamaliwanag ngunit pinaka-hindi maipaliwanag na detalye. Sa labas ng sasakyan, sa ilalim ng tulay, may mga ilaw. Hindi ilaw ng poste, hindi ilaw ng bahay, kundi parang mga ilaw ng sasakyan din. Ngunit nakaperme sa ilalim ng tubig o sa kung anong tila tubig. At sa bawat pagdaan niya, ang mga ilaw ay gumagalaw kasabay niya. Parang may sumusunod mula sa ilalim. Parang ang ilog ay hindi na ilog, kundi isang salamin na nagpapakita ng ibang biyahe na sabay niyang tinatahak. Sa puntong ito, ang sulat ay nagsimulang magpakita ng malinaw na pagkasira ng pagkakapit niya sa realidad. Sinabi niya minsan, nakikita niya ang sarili niyang sasakyan na dumadaan sa kabilang direksyon. Ngunit sa loob nito, may nakaupong siya rin. Parehong mukha, parehong galaw, ngunit hindi pareho ang pakiramdam. At sa tuwing magtatagpo ang dalawang sasakyan, hindi sila bumabangga, kundi parang nagkikiskisan sa pagitan ng mga patong na parehong lugar. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Ayon sa sulat, sa gitna ng isa na namang pagtawid, ang ilaw ng tulay ay biglang namatay. Hindi isa-isa kundi sabay-sabay. At sa loob ng ganap na dilim, hindi na niya naramdaman ang daan. Hindi na rin niya narinig ang makina.
Ang tanging natira ay ang mga yabag. Marami. Nasa labas ng sasakyan. Nasa bubong. Nasa ilalim. At nasa gilid. Parang ang buong tulay ay biglang naging buhay. At ang lahat ng bagay na dati ay dumadaan lamang dito ay nagising. Ang huling bahagi ng sulat sa episode na ito ay naging mas magulo. Mas putol-putol. May mga linya na inuulit-ulit. May mga silitang hindi na natapos. At sa pinakahuling malinaw na pangungusap bago muling maputol ang daloy, may sinabi siyang hindi na basta babala, kundi pakiusap. Na kung sakaling marinig man ng sino man ang kwento niya, huwag na huwag silang dadaan sa tulay ng Samar kapag ang ilaw ay kumurap ng 3 beses bago pumatak ang ulan. Dahil hindi yun ulan na nababasa sa daan, kundi senyales na may bumabalik mula sa kabilang panig. At sa sandaling iyon, ang sulat ay muling huminto. Ngunit sa dulo ng sobre na hawak namin sa studio, may bagong marka na hindi roon kanina. Basang-basa na parang bagong galing sa ilog. At may isa pang bagay na nakadikit sa gilid nito na hindi dapat naroroon sa isang simpleng sulat. Isang maliit na piraso ng kalawang na bakal na parang galing sa rehas ng tulay na hindi pa rin natatapos tawirin na kung sino man ang naiwan doon. Ang sumunod na bahagi ng sulat ay dumating hindi parang ordinaryong liham, kundi parang bagay na pilit na ipinapasok sa mundo ng mga buhay mula sa kung saan hindi dapat nakakaabot ang alaala. Ang papel ay mas marumi na ngayon. May mga mansa ng tubig na hindi pantay ang pagkatuyo. Parang paulit-ulit itong nababasa at pinatuyo lamang. Ngunit hindi kailanman tuluyang natatapos matuyo. At sa unang linya pa lamang ng 3 bahagi, malinaw na ang nagsusulat ay hindi sigurado kung siya pa rin ba ang tunay na nagsusulat. Hindi na niya binanggit ang biyahe. Hindi na rin niya ang tulay, ang simula. Sa halip, ang unang pahayag ay tungkol sa isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa pagkawala. Ang pagdududa kung may umuwi ba talaga. Ayon sa sulat, matapos ang biglaang dilim sa tulay, hindi na raw niya matandaan kung paano natatapos ang pagtawid. Ang huling malinaw na alala ay ang tunog ng bakal na parang yumuyuko sa ilalim ng bigat nang hindi nakikitang mga paa. Pagkatapos noon, katahimikan. Hindi normal na katahimikan ng pagputol ng ingay, kundi katahimikang parang may natanggal ng bahagi sa mundo. At nang muli siyang magkamalay, wala na ang tulay. Nasa gilid na siya ng kalsada. Nakaparada ang sasakyan. Bukas ang ilaw. Pero nakapatay ang makina. Sa labas, mahinahon ang gabi. Walang hangin, walang ulan. Walang kahit anong bakas na nangyari. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay ang oras. Sabi niya 5 minuto lamang ang dapat na pagitan mula sa pagtawid hanggang sa makarating sa kabilang bayan. Pero ayon sa relo niya, 3 araw na ang lumipas. 3 araw na hindi niya alam kung nasan siya. 3 araw na walang alaala. At ang mas nakakatakot, may mga tao nagsabi raw na nakita nila siya sa iba't ibang lugar sa loob ng mga araw na iyon. Mag-isa naglalakad sa kalsada, minsan sa gilid ng ilog, minsan malapit sa tulay. Parang may ibang bersyon niya na patuloy na gumagalaw habang siya mismo ay nawawala. Sa puntong ito ng sulat, nagsimula na ang mga bagay na hindi maipaliwanag bilang simpleng trauma.
May mga marka sa kanyang katawan na hindi niya na maalala kung saan galing. Mahahabang gasgas sa braso na parang hinila siya ng kung ano. At sa kanyang mga palad, may mga maliliit na piraso ng kalawang. Pareho na nasa sobre. Ngunit ang pinaka nakakabigla ay ang mga tunog. Sa gabi kapag tahimik na ang lahat, naririnig niya raw muli ang tulay. Hindi sa labas kundi sa loob ng kanyang pandinig. Parang may tulay na umiiral sa pagitan ng kanyang mga isip at ng kung ano ang nasa likod ng realidad. At doon nagsimulang mangyari ang pinakaunang malinaw na pagbabago sa kanyang kapaligiran. Ayon sa sulat, isang gabi habang nakahiga siya sa bahay, bigla niyang narinig ang parehong yabag. Dahan-dahan, mabigat, paulit-ulit. Sa bubong ng bahay, ngunit ang bahay ay nasa lungsod. Malayo ito sa Samar. Malayo sa kahit anong tulay na binabanggit niya. At sa bawat pagdaan ng yabag, may parang isang bahagi ng kisame na lumulubog. Hindi nasisira kundi parang tinapak-tapakan mula sa loob ng iisang lugar na hindi dapat konektado sa kanyang silid. Hindi siya tumingin. Hindi siya kumilos. Pero ang sulat ay nagsabing alam niyang may tumatawid muli. Hindi sa tulay kundi sa pagitan ng kung saan siya ngayon at ang lugar na naiwan niya. Sa sumunod na mga araw, lumala ang mga pangyayari. May mga pagkakataong pagising niya sa umaga, basa ang sahig ng kanyang kwarto. Pero parang tumayo siya roon buong gabi. May mga bakas ng sapatos na papunta sa kama niya, ngunit walang bakas palabas. At minsan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ay hindi sabay sa kanyang galaw. Minsan nakakangiti ito kahit hindi siya nakangiti. Minsan nakatingin ito sa likuran niya, na para bang may nakikita itong hindi niya kayang makita. Sa sulat, dito na niya inamin ang takot na matagal niyang tinatago. Hindi na raw siya sigurado kung nakalabas talaga siya ng tulay o kung ang bahagi ng palabas ay isang lumang ilusyon na ibinigay para hindi siya tuluyang mabaliw habang patuloy niyang nananatili roon. At sa puntong iyon, may isang bagong detalye na muling lumitaw. Isang bagay na hindi niya pinansin noon. Ang kanyang sasakyan. Tuwing gabi kahit nakaparada at nakalak, gumagalaw ang ilaw nito. Minsan nakailaw, minsan patay. Minsan parang may nagbubukas at nagsasara ng pinto. Ngunit walang tao. Hanggang sa isang gabi, nakita niya mismo. Mula sa bintana, ang sasakyan ay dahan-dahang umandar palabas ng garahe. Mag-isa at sa loob nito may nakaupong anyo. Hindi malinaw ngunit pamilyar ang postura. Parang siya rin, ngunit hindi siya. At bago pa niya magawang lumabas para pigilan ito, ang sasakyan ay nawala sa dilim ng kalsada. Kasabay ng isang tunog na hindi makina, kundi parang bakal na tulay na muling bumukas sa gitna ng gabi. Ang huling bahagi ng sulat ay mas magulo na ngayon. May mga linya na halos hindi na mababasa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang paulit-ulit na lumilitaw. Na ang tulay ay hindi iniwan. Na ito ay sumunod. At ngayon hindi na lamang siya ang dumadaan doon, kundi ang isang bahagi niya na hindi kailanman nakalabas. At sa pinakahuling malinaw na linya ng ikatlong bahagi, may mga babalang mas personal kaysa sa lahat ng nauna.
na kapag may nakita kang sasakyan sa Samar na pareho ng sayo, huwag mong susundan dahil hindi ito paalis. Uuwi ito. Ang ikaapat na bahagi ng sulat ay hindi nagsisimula sa kahit anong pagdududa o paliwanag. Diretso itong pumasok sa isang uri ng pag-amin na tila isinulat ng hindi para maintindihan, kundi para mailabas lamang bago tuluyang mawala ang kakayahang itago ang sarili. Ang mga unang linya ay nagsasabing hindi na niya kinikilala ang sarili niya ng mga araw na iyon. Hindi na raw niya matukoy kung alin ang panaginip at alin ang pagising. Dahil sa bawat pag-idlip, bumabalik ang parehong lugar. Ang tulay, ngunit hindi na bilang daanan, kundi bilang pinanggalingan. Ayon sa sulat, nagsimula ang bagong yugto ng pangyayari isang gabi nang matagpuan niya ang sarili niyang nakaupo sa loob ng sasakyan. Kahit alam niyang nakahiga siya sa kama kanina. Bukas ang ilaw ng dashboard, sarado ang pinto, at nasa gitna siya ng tulay ng Samar. Walang paliwanag kung paano siya nakarating doon. Walang alaala ng pagbiyahe. Ang tanging malinaw lang ay ang pakiramdam niya na hindi siya umalis sa tulay mula pa noong unang pagtawid. Na ang pag-uwi ay hindi kailanman nangyari. Isa lang itong pahinga sa pagitan ng pag-ikot. Sa labas ng sasakyan, pareho pa rin ang dilim. Ngunit ngayon, mas buhay ang dilim. Parang may galaw sa loob nito na hindi sumusunod sa hangin o ilaw. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang tulay na walang sasakyan. Isang mabagal na pag-ungol ng bakal. Parang humihinga, parang sumisigaw, parang nagigising. At sa bawat paghinga nito, ang ilog sa ilalim ay tila mas lumalapit. Hindi umaagos kundi umaakyat. Sa susunod na mga linya, inilarawan niya na ang unti-unting pagbabago na ekstruktura ng tulay. Ang mga bakal ay hindi na kalawangin. Parang basa, parang bagong gawa mula sa loob palabas. At ang mga rehas ay tila mas manipis. Parang maaaring yumuko sa kahit anong oras. Ngunit ang pinaka nakakagimbal ay ang mga anino. Hindi na lang ito nasa gilid. Nasa ibabaw na rin. Sa unahan ng sasakyan, may mga figura na ngayon na nakaharang sa daan. Ngunit hindi sila gumagalaw para hadlangan siya, kundi para gabayan siya pabalik. Pabalik sa gitna. At sa gitna ng tulay, doon niya nakita ang hindi niya dapat nakita. Isang sasakyan na nakahinto. Parehong modelo, parehong kulay, parehong plaka. Ngunit basag ang windshield nito. At nakabukas ang pinto ng driver. Sa loob walang tao. Ngunit basa ang upuan. Parang may kakalabas lang o kakapasok lang. Sa sulat dito nagsimulang bumalik ang mga alaala na hindi niya alam kung sa kanya ba talaga. Walang fragment ng ibang biyahe. Ibang pagdaan sa tulay, ibang gabi, ibang siya. Napaulit-ulit na dumadaan sa parehong lugar ngunit hindi kailanman umaalis. At sa bawat cycle, may nawawala. Hindi oras, kundi bahagi ng sarili. Hanggang na ang nasa tiras na lamang ay ang nagmamaneho. Walang layunin, walang simula, walang dulo. Sa puntong ito nagsimula na ang pagkaguho ng pagkakalinlanlan sa sulat. Hindi na niya alam kung siya pa ba ang orihinal
o isa na lamang siyang natitirang kopya na maraming beses ng pagtawid. At doon niya binanggit ang mas pinakanakakatakot niya na nanatutuklasan. Sa loob ng tulay may mga sasakyan na hindi nasisira, hindi nawawala, kundi naiipon. Parang imbakan ng lahat ng mga dumadaan. At bawat isa ay may laman paring driver. Ngunit hindi lahat ay buhay sa parehong paraan. May mga nakaupo lamang, may mga nakatayo sa tabi ng kalsada, at may mga hindi gumagalaw kahit gumagalaw pa ang mga sasakyan. Parang naiwan na lamang ng tulay ang katawan pero pinananatili ang presensya. At sa bawat pagdaan niya, may pakiramdam na may iisang upuan sa loob ng sasakyan na unti-unting napupuno. Hindi ng tao, kundi ng alaala. Na mga naunang bumiyahe, na mga naunang sarili, hanggang sa wala nang matirang malinaw na siya. Sa pinakahuling bahagi ng kilawang kalahati ng sulat, nagsimulang magbago ang tono. Hindi na ito takot, kundi pagtanggap. Sinasabi niya na ang huling pag-ikot, hindi na siya sinusubukang umalis. Dahil ang pagtanto niya na ang tulay ay hindi bitag, kundi isang proseso. Isang lugar na unti-unting pinapalitan ang mga dumadaan hanggang sa maging bahagi na sila nito. At sa huling pagmamaneho, hindi na niya sinubukang bumalik sa kabilang mundo. Sa halip, dahan-dahan siyang huminto sa gitna. At doon niya nakita ang ilog sa ilalim na hindi na tubig, kundi isang salamin. At sa salamin, hindi lang siya o isang sasakyan ang nakikita niya, kundi daang-daang kopya nito. Lahat nakaharap sa kanya. Lahat siya ang laman. Iba-ibang bersyon, iba-ibang antas ng pagkabura. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang sasakyan ay hindi niya minamaneho, kundi minamaneho siya. At ang huling linya ng ika-4 na bahagi ng sulat ay hindi nababala, kundi huling malinaw na pag-amin bago ang tuluyang pagkawala ng kontrol, na ang tulay ay hindi humihila ng tao, kundi pinapalitan sila. At kung nasan man siya ngayon, hindi na siya ang unang dumadaan doon. Hindi na niya huling natira bago magsimula muli ang susunod. Ang huling bahagi ng sulat ay hindi dumating sa amin bilang isang bagong mensahe. Dumating ito bilang bagay na matagal nang narito. Naghihintay lamang na mabasa sa tamang sandali ng pagkaputol ng pag-unawa. Ang papel ay halos wala ng puti. Puro bakas na ng tubig, kalawang at tila itim na alikabok nang galing sa loob ng bakal mismo. Parang hindi na ito isinulat sa mundo ng papel, kundi hinugot mula sa pagitan ng mga pag-ikot ng parehong biyahe. At sa unang linya pa lamang ng huling bahagi, tuluyan ng gumuho ang lahat ng inaasahang paliwanag. Wala lang nabanggit na tulay bilang lugar. Wala nang distansya. Wala nang samar bilang direksyon. Dahil ayon sa sulat, natuklasan niya na ang tulay ay hindi kailanman isang daanan papunta o palabas. Ito ay isang pag-uulit. Isang mekanismo na gumawa ng mga taong dumadaan bilang bahagi ng sarilang ekstruktura. At sa pinakamabigat na bahagi ng kanyang pag-amin, sinabi niya na hindi niya na matandaan kung kailan nagsimula ang unang pagtawid. Dahil ang unang beses ay hindi umiiral sa loob ng tulay. Ang meron lamang ay ang pagbalik. At ang pagbalik na iyon ay walang orihinal na pinanggalingan.
Habang binabasa ang linya nito sa ere, may bigat sa pakiramdam na parang hindi lang kami ang nakikinig. Parang may iba ring nakikinig mula sa pagitan ng static ng radio. Sa sulat, dito na niya inilarawan ang tuluyang pagbagsak ng konsepto ng labas. Ayon sa kanya, sa isang huling pag-ikot, hindi na niya nakita ang lungsod. Hindi na rin ang kalsada at hindi na rin kahit ang ilog. Ang nakita niya ay mismong studio. Isang silid na may ilaw na malamlam. Isang mikropono, isang radyo, at isang taong nakaupo. Nagbabasa ng parehong sulat na binabasa niya ngayon. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang taong iyon ay hindi na ibang tao, kundi siya pa rin. O mas tamang sabihin, isa pang bersyon niya na hindi pa nauubos ng tulay. Dito nagsimulang magbago ang lahat ng kahulugang pagpapadala ng sulat. Dahil kung ang sulat ay dumating sa studio at ang studio ay bahagi ng ikot, ibig sabihin hindi ito pinadala mula sa labas, kundi mula sa loob ng paulit-ulit na biyahe. Ang radyo ay hindi tagapakinig lamang. Ito ay bahagi ng tulay. At ang bawat pagbasa ng kwento ay isa na namang pagtawid. At sa huling bahagi ng sulat, wala ng takot. Wala ng pagtanggi. Ang natira na lamang ay isang tahimik na pagtanggap sa hindi maiiwasan. Sinabi niya na sa bawat pag-ikot may isang bagay na laging nananatili kahit magbago ang lahat. Ang boses, ang pagbasa, ang pag-uulit. At ang bawat boses na nagkukwento ay hindi tagapagpalabas ng katotohanan, kundi bagong pasok sa loob nito. Dito niya sinulat ang huling natitirang malinaw na alaala. Ang sandaling napagtanto niyang hindi na siya nagmamaneho patungo sa tulay. Hindi rin siya lumalabas mula roon. Sa halip, ang buong buhay niya ay isa naging segment lamang sa pagtawid na hindi niya napansin sa simula. At sa bawat pagtatapos ng biyahe, may bagong siya na ipinapasa sa kabilang side. Kaya walang tulay, kaya walang tunay na pagkawala. May lamang pag-uulit hanggang sa ang pagkatao ay maging isang kawalang baka, kasing kalawang ng bakal ng tulay. At sa pinakahuling sandali ng sulat, bago tuluyang pumunit ang linya ng tinta, may binanggit siyang bagay na hindi na dapat tumagal sa isip ng kahit sinong nakikinig. Na ang tulay ay hindi matatagpuan sa Samar dahil lumipat na ito kasama ng lahat ng dumaan dito. At ngayon, ang tinatawag nilang radio broadcast ay hindi na programa, kundi isa na ring tulay. Isang paraan ng paglipat ng mga naipit na boses mula sa isang ikot papunta sa susunod. At sa sandaling iyon, habang binabasa namin ang huling linya, may naramdaman kaming hindi maipaliwanag sa loob ng studio. Ang mikropono ay tila ba bumigat. Ang ilaw ay kumurap ng ilang beses. 1, 2, 3. At mula sa labas ng silid, may marahang tunog ng bakal. Parang rehas na parang tulay. Parang isang bagay na matagal nang naghihintay na matapos ang pagbasa para magsimula muli. Ang huling linya ng sulat ay hindi na banta, hindi na pahayag, kundi isang tahimik na katotohanan na parang isinulat para sa susunod na makikinig. Na ang mga dumadaan sa tulay ay hindi nawawala.
sila ay nagiging bahagi ng daan. At kung naririnig mo pa rin ang boses na ito ngayon, maaaring hindi ka na tagapakinig lamang. Maaaring ikaw ang kasunod na isinusulat. Dito nagtatapos ang liham. At dito rin nagsisimula muli ang pagbasa. Salamat sa pakikinig sa gabing ito ng mga boses na hindi na dapat bumabalik. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng paglalakbay sa dilim, ng alaala at katotohanan, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa ating pahina. At bago tuluyang magpaalam ang inyong lingkod, pakinggan nyo ang katahimikan. Dahil minsan doon mismo nagsisimula ang susunod na pagtawid.